Nilabas ni Damian ang bao, at sinasabi nito na ito. Nagulat naman dito si Count Chester at si Lady Olivia, at napatayo pa ito. Nagtataka at sinasabi ng lalaki na ano yan, mukha namang ordinaryong bao lang yan. Nakangiting sinasabi ng isang lalaki na mukhang mumurahin. Parang binili niya lang sa kung sinong tindero sa kalye. Sa isip-isip ni Count Chester na ano, may ibibigay siya sa kanila na ganyan lang kapangit ang itsura. Imposibleng magustuhan yan ng anak niya, manghang-mangha naman si Lady Olivia at sinasabi nito na napakahusay na pana niyan. Nagtaka naman si Count Chester sa reaksyon ng kanyang anak. At batid pa ni Lady Olivia na kung ayos lang, pwede niya bang hawakan ang pana na yan? Sa isip-isip ni Damian na nagtagumpay ito gaya ng inaakala niya. Sinasabi ni Damian na syempre, Abel, huwag lang siya nakatayo dyan. Dalhin niya sa kanya ang pana. Sa house estate, nagliliwanag ang event. Hinayla na ni Lady Olivia ang pana, sa isip-isip ni Damian na totoo pala ang impormasyon na pangangaso ang kanyang libangan. Upang makuha ang loob ng isang tao, kailangan talagang malaman niya ang kanilang mga pangangailangan. Sinasabi ni Lady Olivia na talagang napakaganda ng pagkaelastiko nito. Ang pana na ito ay gawa sa sungay ng isang minotaur, di ba? Sinasabi ni Damian na oo, alam niyang makikilala niya yun. Ang pana na ito ay ginawa mula sa sungay ng isang minotaur na namumuno sa isang grupo ng mga minotaur. Hindi naman makapaniwala si Jackson at nakatitig lang ito kay Damian, at sa isip-isip nito na isang minotaur. Ang tinutukoy ba nila ay ang halimaw na mahihirapang labanan ng mag-isa ng isang nasa middle class? May napansin naman si Olivia at nagulat ito, at sinasabi nito na ang pangalan ng artisan ay August. Ang pana bang ito ay gawa ng panday na kilala bilang si August? Nagulat naman si Count Chester nung nalaman nito, kung sino ang gumawa. Sinasabi ni Damian na oo, tama yan, kinuha ni Count Chester ang pana at sinasabi nito na isang kagamitang gawa ni August. Si August ang pinakamahusay na panday sa Apple Kingdom, di ba? Nabalitaan niyang ang isang kalasag na gawa niya ay naibenta sa napakataas na halaga sa isang subasta. Napakalaking biyaya nito. Hindi niya akalaing makatatanggap siya ng napakahalagang regalo sa kanyang buhay. Mabilis naman inagaw ni Lady Olivia ang pana at sinasabi nito na ama, para sa kanya yan. Sir Damian, salamat sa napakahalagang regalong ito. Sinasabi ni Damian na hindi siya ang nagbigay sa kanya ng regalong yun. Tinatanong naman ni Olivia kung sino, sinasabi ni Damian na ang kapatid niya na si Abel. Talagang nagsikap siya ng husto para makuha yun para sa kanya. Sinasabi ni Olivia na talaga, para sa kanya. Sinasabi ni Damian na oo. At batid ni Olivia na talagang curious siya kung paano niya nakuha ang isang bagay na ganito kahalaga. Sinasabi ni Damian na kung ganoon, gusto niya bang marinig ito mula sa kanya? Masaya naman sumang-ayon dito si Olivia. Tinatanong ni Damian kung ayos lang ba sa kanya, Count. Nakangiting sinasabi ni Count Chester na oo naman, curious din siya. Pero pakikinggan niya na lang yan mula sa anak niya mamaya. Tinawag ni Damian si Abel, at nauutal na sumagot si Abel na oo. Namumula ito, at kinakabahan na humakbang, at sa isip-isip ni Damian na tama yan, Abel. Siguraduhin niyang hawakang mabuti ang pagkakataong ito. Sinasabi ni Abel na isang karangalan ang makilala siya, Lady Olivia. Sa isip-isip ni Damian na ang bida ngayong gabi ay siya, Abel. Lumapit na ang master ni Jackson, at sinasabi nito na mukhang nagkaaberya ang plano nila. At sa isip-isip nito na Damian Jackson, inasahan niya medyo malakas siya, pero hindi niya inasahang ganito siya kahusay. Bukod pa rito, nagtagumpay siyang makuha ang loob ng konde at ng anak nitong babae. Sa takbo ng mga pangyayari, nakuha ng magkapatid na Jackson ang tagumpay sa torneo, at pati na rin ang anak na babae ng konde. Hindi niya hahayaang magpatuloy ang mga bagay sa ganitong direksyon. Kailangan niyang kumilos ng siya mismo. Tumalikod na ito at tinawag nito si Jackson at sinasabi nito na sundan niya siya. Sumagot naman si Jackson na oo master, at sinasabi nito kay Sofia na hintayin niya siya dito. Sinasabi ni Sofia na sige, Jackson, napatitig naman si Damian kay Jackson, at napangiti ito. Kinabukasan, naglalakad sila Damian, Abel, at Victor sa kalye. Tinatanong ni Abel kung bakit niya siya tinitingnan ng ganyan. Sinasabi ni Damian na napansin niya lang na talagang matatas siyang magsalita kahapon. Mukhang napakaganda ng namamagitan sa kanila ni Lady Olivia. Namumulang sinasabi ni Abel na syempre naman, kahit siya,
kaya niyang gawin yan basta't magdesisyon lang siya. Tumatawa at sinasabi ni Damian na mabuti, inaasahan niyang makarinig ng magandang balita mula sa kanya sa lalong madaling panahon. Sumisigaw si Victor at sinasabi nito na kaya niya yan. Young Master Haxon, best of luck sa laban ngayong araw. Nagpasalamat naman dito si Damian, biglang nagpasalamat si Abel kay Damian. Napalingon dito si Damian at nagtaka, at batid ni Abel na ang ibig niyang sabihin. Salamat sa paglikha ng ganitong pagkakataon para sa kanya. Kinuha ni Damian ang kanyang espada at nagtataka at tinatanong nito kung sino siya. Saan napunta ang Abel na kilala niya? Sumisigaw at sinasabi ni Abel na huwag niya siyang tuksuhin. Seryoso siya rito, sinasabi ni Damian na inaasahan na ang ganito karami. Ang ibig niyang sabihin, natural lang para sa isang kapatid na alagaan ang kanyang kapatid. Kaya mag-focus siya sa paggawa ng kanyang makakaya upang magkasundo sila ng maayos ni Lady Olivia. Napangiti si Abel, at napatakbo ito, at sinasabi nito na oo kuya. Sinasabi ng tagahatol na ang ikalawang laban ay one-on-one tournament. Nag-umpisa na ang unang laban, at si Damian ang unang lumaban. Sumuntok na ito, at napatalsik nito ang kanyang kalaban, at mabilis nitong tinalo ng walang kahirap-hirap. Nagwawala na ang mga manunood, at sinisigaw nila ang pangalan ni Damian. Sinasabi ng tagahatol na ito na ang pagtatapos ng ikalawang laban sa one-on-one tournament. At umusad si Damian Haxon sa finals, tinatanong ni Damian na kung ang susunod na laban ba ang huli. Sumisigaw pa din ang mga manunood sa pangalan ni Damian. At may nakabalabal na nakatingin kay Abel, at lumapit ito kay Abel at sinasabi nito na nandyan pala siya. Nagulat si Abel at sinasabi nito na Lady Olivia, ano ang ginagawa niya rito? Sinasabi ni Olivia na si Sir Damian, nasa panganib ang kapatid niya. Kagabi, naglalakad na masaya si Lady Olivia sa hallway. At sa isip-isip nito na talagang naging kasiya siya ang pag-uusap nila. Abel, gusto niya talagang makita siyang muli at makipag-usap pa ng higit pa. May lumapit na katulong kay Olivia at sinasabi nito na Lady Olivia, hinahanap sila ng konde. Nagtataka at sinasabi ni Olivia na tinatawag siya ni Ama sa ganitong oras. Sumisigaw at sinasabi ni Olivia na ano ba yung sinasabi niya ng biglaan. Sinasabi ni Count Chester na hindi niya ba siya narinig? Seryoso siya sa sinabi niya, pakakasalan niya si Sir Jackson Cotter. Sinasabi ni Olivia na huwag siyang nagsasabi ng mga bagay na ganyan katawa-tawa. Hindi pa nga siya nagkakaroon ng maayos na usapan sa lalaking yan, tapos kasal agad ang pinag-uusapan nila. Naiinis at sa isip-isip ni Jackson na lintik na matandang yan. Bigla niya siyang pinasunod sa kanya, kaya nagmamadali siyang lumapit, at hindi man lang nila ito napag-usapan ng maaga. Ano ba ang lahat ng ito? Sinasabi ni Olivia na paano niya nagawang gumawa ng ganyang desisyon nang hindi niya man lang ito napag-usapan sa kanya kahit minsan. Napatahimik ang Count saglit, at pinapaikot nito ang kanyang baso na may lamang alak, at sinasabi nito na huwag niyang linlangin ang kanyang sarili, Olivia. Siya ang panganay na anak na babae sa angkan na ito. Ang pag-aasawa ay hindi bagay na maaari niyang pagpasyahan ng mag-isa. Isa itong usaping kailangan niyang husgahan at pagpasyahan bilang haligi ng pamilya. Sinasabi ni Olivia na kung gayon, batay sa ano niya ginagawa ang paghuhusgang yan, Ama. Sinasabi ni Count Chester na siyempre, batay sa pakinabang na maaaring makuha ng kanilang sambahayan mula sa kanyang pag-iisang dibdib. Nangako si Sir Jax, na kabilang sa middle class, na sa sandaling ganapin ang kasalang ito ay lalaan niya ang kanyang lakas para sa kanilang sambahayan. Nauunawaan niya ba kung ano ang ibig sabihin niyan, hindi ba? Sa mga dakilang maharlika ng kanluran, ang mga angkang mayroong middle class sa kanilang pangunahing puwersa ay ang Gold Pixie at Leon Blum. At silang dalawa lamang, kung matutuloy ang kasalang ito, ang kanilang angkan, tulad ng dalawang iyon ay magkakaroon ng isang makapangyarihang puwersang pandigma. Hindi lang yan, nangako rin si Sir Jax na magbibigay ng mga teknik sa paggamit ng sandata, at mga teknik sa pagpapalakas ng mana na magagamit ng mga knight ng kanilang angkan. Ang mismong mga gamit na ginagamit ng isang master class. Naiinis at sa isip-isip ni Jackson na hindi pa niya kailanman itinuro sa kanya ang mga bagay na yan bilang kanyang disipulo. Nalungkot naman dito si Olivia, at sinasabi nito na ibebenta niya siya para sa kapakanan ng angkan na ito. Galit na sinasabi ni Count Chester na lintik, bantayan nito ang kanyang sinasabi. Sinasabi ni Jax na kung gayon, tatanggapin niya ba ang alok na ito ng kasal?
Sinasabi ni Count Chester na kasiya siya ang mga kondisyong yun, ngunit may isang maliit na problema. Tinatanong ni Jax na kung ano naman kaya yun. Sinasabi ni Count Chester na ang lalaking si Jackson ay isang kabalyerong lubos na hindi kilala, na kailanman ay hindi nakagawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat ng hirap sa pagtataguyod ng paligsahan, ang pagtanggap sa isang hindi kilalang kabalyero bilang kanilang manugang, ay tila makapagpaparumi sa dangal ng kanilang pamilya. Sa isip-isip ni Jax na sa madaling salita, ibig sabihin ba nito ay hindi angkop ang katayuan ni Jackson para maging manugang niya? At sinasabi nito na hindi niya na kailangang mag-alala tungkol dyan. Sa laban bukas, ang kanyang disipulo ang mananalo, sinasabi ni Count Chester na sigurado ba siya dyan? Hanggat nariyan si Damian Haxon, hindi ito magiging madali. Sinasabi ni Jax na posible ito, basta tulungan niya lang siya ng kaunti. Nagtaka naman dito ang Count at sinasabi nito na ang tulong niya, kamo. Hindi siya makapag-aalok sa kanya ng anumang tulong na hindi makatwiran. Nakangiting sinasabi ni Jax na simple lang ito. Ang kailangan niya lang gawin ay huwag makialam, kahit mamatay pa si Damian Haxon. Nagulat naman ang mga ito sa sinabi ni Jax, napaisip at napatahimik ang Count. Sumisigaw at sinasabi ni Olivia na ama, hinawakan ni Count Chester ang baso nito, at ininom nito ang kanyang alak, at sinasabi nito na mabuti. Napakuyong ang mga kamay ni Olivia at naiinis ito, balik sa kasalukuyan. Humihingi ng paumanhin si Olivia kay Damian, at sinasabi nito na hindi niya napigilan ang kanyang ama gamit ang sarili niyang lakas. Napaisip si Damian at sinasabi nito na iyon ang nangyari. Takot na sinasabi ni Abel na kailangan nilang tumakas. Sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring gawin ni Sir Jax? At batid ni Victor na tama siya, young master, sa isip-isip ni Damian na si Jax Noir. Akala niya masama lang ang impresyong ibinibigay niya. Hindi niya inasahang gagawa siya ng ganitong klaseng pakulo. At si Count Copperhead ay walang ipinagkaiba sa kung paano siya kumilos noong nakaraang buhay niya. Gagawin niya ang lahat basta't makikinabang ang kanyang angkan. At sinasabi nito na hindi siya tatakas, na bigla naman dito si Abel at sinasabi nito na ano. Pero middle class si Jax Noir, masyado siyang mataas na antas, kahit para sa kanya. Sinasabi ni Damian na huwag siyang mag-alala, may plano siya. Sa ngayon, tapusin na muna nila ang laban, pumasok na si Damian sa tarangkahan, at naglakad na ito papasok ng paligsahan. Matalim ang titig ng lahat sa kanya, at bigla na lang pinatunog ang tambol na hudyat na magsisimula na ang paligsahan. Pinahinto naman ito ng Count, at sa isip-isip nito na malapit nang magsimula ang finals. Nasaan ba si Olivia? Sumisigaw at sinasabi nito na mga kagalang-galang na panauhin, magsisimula na sa ilang sandali ang huling laban ng paligsahang ito sa martial arts. Binabati nila ang mga knight na nakapasok sa finals. Ngayon, ipaliliwanag niya ang mga tuntunin ng huling laban. Magkakaroon lamang ng iisang panalo, ang huling taong natitira. Ang magiging kampyon ng palarong ito, wala nang ibang mga tuntunin, kaya lumaban sila ayon sa gusto nila. At sa isip-isip nito na huwag niya sana itong masamayin sa kanya, Sir Damian. Para sa tagumpay ni Jackson, ito lamang ang tanging paraan. Pinatunog na nila ulit ang tambol na hudyat na magsisimula na ang labanan. Sinasabi ng mga tao na deathmatch, mukhang masaya yan. Tinatanong ni Victor kung magiging maayos lang ang batang Panginoon, di ba? Sinasabi ni Abel na oo, sabi niya may plano siya, kaya abangan na lang muna nila. Sa isip-isip ni Damian na walang mga patakaran, sabi niya. Amoy kalokohan ito. Tinaas na ng mga knight ang kanilang mga espada, at pinalibutan nila si Damian. Tinatanong ng mga tao na kung ano klaseng development ito, at nagsigawan sila na parang mawawasak na ang arena, hinawakan na nila ang kanilang mga espada, at sa isip-isip ni Jackson na nakakainis, ayaw niya mang aminin, pero wala nang magagawa, mukhang pareho ang iniisip ng iba, para makaligtas sa isang laban na tulad nito, ang pangunahing tuntunin ay, para unahing alisin ang pinakamalakas na tao. Sumugod na sila at nakangiti lang dito si Damian.